Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakunan sa mismong dashcam ng sasakyan ng mamamahayag na si Percy Lapid ang mga demotorsiklong namaril sa kanya nitong Lunes. Hawak na yan ng pulisya at kabilang daw sa kanilang investigasyon. Hindi pa rin masabi ng pulisya ang motibo sa krimen at naghahanap pa sila ng karagdagang mga ebidensya. Magsasagawa na rin ng sariling investigasyon ang Commission on Human Rights. At narito po ang pagtutok ni Marisol Abduraman, exclusive. Kuha ito mismo sa dashcam ng sasakyan ng broadcaster na si Percy Lapid noong Lunes ng gabi habang nagmamaneho sa Las Piñas. Sa kuha ng rear camera, makikita ang dalawang lalaking ito na nakamotorsiklo na nanggaling sa isang kanto at bumuntot sa sasakyan ni Lapid. Maya-maya, mawawala sila sa frame. Ang sunod na maririnig, mga putok ng baril. Ang sasakyan ni Lapid, ilang ulit namang babangga sa isang sasakyan sa harapan. Ang mga suspects, nag-U-turn naman bago tuluyang lumayo. May sumusunod sa kanyang motorsiklo at mayroong pumutok. Then nakita uli natin na tumatakas na yung suspect galing doon sa pinangyarihan ng krimen. Dahil naka-helmet ang mga suspect at dahil sa ilo ng mga sasakyan, hindi gaanong maaaninag ang kanilang mukha. Hawak na ng pulisya ang video na bahagi ngayon ng ebidensya sa investigasyon sa pagpaslang kay Lapid. Base sa ballistic examination sa mga basyo ng bala, natukoy naman na caliber .45 pistol ang ginamit ng mga suspect. Magkakaroon tayo ng cross-matching sa mga ibang insidente na shooting incident na kung saan kalibre 45 pistola rin ang ginamit. Hindi pa masabi ng SITG sa ngayon kung ano ang motibo sa krimen. Bukod sa kuha sa dashcam, patuloy pa rin daw silang nangangalap ng mga ebidensya. Ang National Bureau of Investigation nagtungo sa buro ni Lapid sa Manila Memorial Park kanina para makipag-ugnayan sa kanyang pamilya. I gave them the assurance na tututukan at iimbestigahan ang kaso na ito hanggang sa mahuli at ma-identify natin at masampahan natin ang kaso. Lahat po na may kinalaman sa kanyang pagkamatay. Ang Commission on Human Rights magsasagawa rin ng sarili nilang investigasyon. Maging ang mga embahada ng ilang bansa nagpahayag ng pagkabahala sa pagpaslang kay Lapid. Sabi ng Canadian Embassy at embahada ng the Netherlands, may negatibong epekto sa malayang pagbabalita ang pagpatay sa mga mamamahayag. Kaya dapat maimbestigahan ang mga pag-atake sa media at panagutin ang mga responsable. Ang French Embassy naman, iginiit ang suporta sa kalayaan ng pamamahayag at sa kaligtasan ng mga journalist. Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa dinaluhan niyang forum ng DNR na tututukan ng kanyang administrasyon ang pagtugon sa epekto ng climate change sa bansa. Kabilang sa mga dumalo sa naturang event, ang isa sa mga lumulutang na posibleng pumalit sa nagbitiw na Press Secretary Trixie Cruz Angeles. At yan po ang tinutukan ni JP Soriano. But our environment and our country's resiliency and adaptation to the new normals of climate change are on top of the national agenda. Ito ang siniguro ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati sa Department of Environment and Natural Resources Multi-Stakeholders Forum. Sa datos ng World Risk Report of 2022, nangunguna ang Pilipinas sa mga pinaka-nanganganib sa mga sakuna dahil sa extreme natural events at masamang epekto ng climate change. Sabi ng Pangulo, sa problema ng climate change, kailangang magtulungan ang lahat. Nanawagan din ang Pangulo sa private sector na tulungan sana ang gobyerno. The issue of climate change is no longer the issue of the day, it is the issue of our times. And because of that, it requires the help, the assistance, the understanding of all of the citizens of the Philippines and for that matter of the world. There will be no weapons to use, only behaviors and practices to improve upon.
Nilagdaan sa pagtitipon ng DENR at DOLE ang kasunduang magbibigay ng trabaho sa mga Pilipinong naapektuhan ng pandemya bilang mga tagabantay ng kagubatan o green jobs sa forest sector. Kahapon inanunsyo ng Malacanang ang pagbibitiw sa pwesto bilang press secretary ni Attorney Trixie Cruz Angeles. Lumutang bilang kanyang kapalit ang pangalan ni Transportation Undersecretary Cesar Chavez. Kinumpirma ni Chavez na isa raw authorized person ang nagsabi sa kanyang isa siya sa pinagpipilian maging press secretary. Pero binanggit ko na ang concentration ko ay rail sector. Sinabi ko na hindi ako interested sa press office ng Malacanang. sabi ni Chavez, may iba pa raw mga lumutang na pangalan ng posibleng humalili bilang press secretary. Mike Toledo. Tapos isang pangalan pa. Sino yun, sir? Sino isa? Gilbert Remulla? Gilbert, yes. Gilbert. Kabilang sa mga dumalo sa event ng DENR si Attorney Mike Toledo na naging press secretary ni former President Joseph Estrada. Sa isang punto nakitang nag-uusap sila ng Pangulo. I am not aware of any shortlist, but if I am indeed in any shortlist, then I consider it to be an honor in itself. Tatanggapin mo ba yung position na press secretary kapag inalok po sa inyo? Sino ba naman tayo para po? I will be humble. Sa isang text message, sinabi naman ng dating broadcaster at mambabatas at ngayon PAGCOR board member Gilbert Remulla, nag-iisip daw siya ng mabuti kaugnay nito. Ini-enjoy at tinututukan daw niya ang kanyang trabaho. Natutuwa raw siyang kinukonsidera siya at nagdilingkod raw siya sa kasiyahan ng Pangulo. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Paggugol sa mas maraming oras sa pamilya raw ang dahilan kaya tuluyan ang umalis sa Administrasyong Marcos si dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Sabi ni Rodriguez, mahaba raw ang naging usapan nila tungkol dito ni Pangulong Marcos. Anya, isa itong personal na desisyon na masaya niyang ginawa. Pinaliwanag din niya na nanahimik siya sa ilang usapin dahil privileged anya o hindi maaaring basta isa publiko ang mga usapan nila ng Pangulo. Patuloy raw niya itong susundin bilang respeto sa Office of the President at Office of the Executive Secretary. Nanawagan din siya na suportahan si Pangulong Bongbong Marcos at ang Pilipinas. Naglabas ng pahayag si Rodriguez matapos sabihin ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi na bahagi ng Administrasyong Marcos si Rodriguez at hindi raw totoong itatalaga siya bilang Presidential Chief of Staff. Ipinanukala sa Kamara na gawing krimen ang hoax o peking kidnapping dahil hindi pa ito itinuturing na krimen. Parusa para sa panluloko ang ipinapataw sa mga nagpapanggap na biktima ng kidnapping na ayon sa mambabatas ay mababaw raw. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ang dalagitang ito na nagsumbong sa pulisya na tinangka raw siyang dukuti ng mga sakay ng isang puting van. Ang dalawang babaeng ito na nagreklamo sa barangay, nadudukutin din umano sila na nagmamaneho ng isang puting van. Mga umano'y biktima ng kidnapping na ayon sa pulisya ay sila lang daw ang nagplano para makakuha ng ransom money. Dahil sa mga ganitong insidente, naghain ng panukalang batas si Santa Rosa City Representative Dan Fernandez para gawing krimen ang hoax o fake kidnapping. Binanggit ni Fernandez na mula 2017 hanggang 2019, 35 kaso ng hoax kidnapping ang naitala ng PNP. Alam nila, mayaman yung pamilya nila. Merong mga anak na gusto nila na kuwanan ng pera ng kanilang mga magulang. So, kakotsabahin niya yung kanyang mga barkada. Dahil hindi pa itinuturing na krimen ang hoax kidnapping, sa ngayon, ang mga nagpapanggap na biktima ng kidnapping kinakasuhan sa ilalim ng Revised Penal Code dahil sa panloloko. Sa Article 318, parang ano lang yon, other deceits, no? Yung mga panloloko. So ang ano lang doon, ang penalty lang doon, parang mababa lang yun eh. Parang 1 month to 6 months. Tapos ang monetary penalty niya parang not more than do sa cause of damage. Sa Article 287, yun unjust vexation.
or yung tinatawag na mga coercion. Ang penalty naman doon, mas mababa yun. 1,000 to 40,000 or sinasabi natin parang 1 month to 6 months yung kanyang imprisonment. So nakita namin na parang masyadong light yung penalty. Reclusion perpetua naman ang parusa para sa kasong kidnapping and serious illegal detention batay sa Revised Penal Code na ayon kay Fernandez ay masyado naman anyang mabigat para sa hoax kidnapping. Sa panukala, ang mga masasangkot sa hoax kidnapping ay posibleng mabilanggo ng mula 6 na buwan hanggang 6 na taon at pagmultahin ng mula 100,000 hanggang 1 milyong piso. Kasama rin ba sa mga makakasuhan sa ilalim ng panukala ang mga nagpo-post sa social media na tinangkaraw silang dukutin pero wala naman silang hininging ransom? Papasok yan doon sa intent. Kasi kapag naglalagay ka na sa social media na meron ka ng intent to do that crime, papasok yan doon sa bill natin. During the deliberation, doon na papasok yung mga ganyang klase ng mga provision. Tugon ng NCRPO. Mas maganda po na ma-filter out at wala pong mga fake news or hoax or rehash information na nakakagawa ng inconvenience at takot sa ating mga mamayan. So I agree sir na sana magkaroon po ng mas maigting na batas to address this issue. Nakabinbin ngayon ang panukala sa House Committee on Justice. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Dumidiskarte na lang ang ilang pasahero ngayong tumaas na rin pati pasahe sa bus. Ramdam naman daw yan ng operator pero wala raw silang magawa dahil nagtaas na rin ang iba pa nilang gastos dahil sa paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Tinutukan niya ni Joseph Moro. Araw-araw umuwi pa Naik Cavite ang mga construction worker na sina Glenn de los Reyes at Jaymar Noya mula sa trabaho nila sa Magallanes sa Makati. Papasok 79 pesos ang pamasahe sa bus. Dagdag ang singil sa jeep at tricycle kaya araw-araw tig 115 pesos ang pamasahe nila. Balikan naaabot ito sa tig 230 pesos. Di pa nagtaas yun. Ngayong aprobado na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang dagdag pamasahe at nakapaskil na ang bagong fare matrix, 26 pesos ang dagdag sa pamasahe sa bus at magiging 105 pesos na. Kaya sa kabuuan, mas mataas ang 52 pesos ang gastos sa balikang pamasahe na aabot na raw sa 282 pesos. Halos kalahati na ng tig 650 pesos nilang sweldo araw-araw. Bira na lang siguro uwi o twice a week na lang uuwi. Pag kinakailangan na lang siguro, mag-stay na lang kami niyan. Bigat talaga, mahal pang bilihin. Di ba yung nag-aaral ko? Kasya pa ba? 650 rin sweldo mo, sir? Oo, minsan. Halos pag natabla-tabla na lang, may matitira ka pero kukunti. Alam ng mga bus operator na mahirap para sa maraming commuters ang taas pasahe. Ramdam nga raw ito halos 1 buwan bago ang undas. Kahit kasi nagbukas na ang reservation para sa mga uuwi sa probinsya. Matumal pa. Ibig sabihin niya na wala pang naghahanda yung mga kababayan natin ng pera para pambiyahe ng undas. Isang mataas na presyo ng diesel sa mga dahilan kung bakit pinayagan ng LTFRB ang pagtataas ng pamasahe sa mga bus katulad nito. Pero ayon sa mga operator ng mga bus, kahit bumaba ang presyo ng diesel, hindi na nila kayang ibalik sa dati ang pamasahe. Sa datos ng GMA News Research, nasa 9 na piso ang kabuang halaga ng inirollback ng presyo ng diesel nitong nakaraang 5 linggo. Pero malayo pa rin ang kasalukuyang presyo sa pagsisimula ng taon. Dagdag pa ng mga operator, may iba pa silang gasto sa operasyon na mahal na rin daw dahil sa bumababang halaga ng piso kontra dolyar. For example, bibili ka ng bus ngayon, no? Siguro easily mga 15% na higher. Bumaba at tumaas yung krudo. Ang cost ng operation namin, ang cost of diesel is only about 40 to 50% of the total operating cost. Pagsisiguro naman ni LTFRB Chairman Atty. Cheloy Garafil, wala nang bagong round ng dagdag singil sa pamasahe ngayong taon. Pero kung bumaba raw ang presyo ng krudo, pwede namang reviewin ulit ng LTFRB ang pamasahe base sa mga kondisyon. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Voluntaryong nagpa-drug test si Senador Robin Padilla ngayong araw
Pangihikayat daw ito sa mga kapwa niya artista at iba pang sibilyan. Nakatutok si June Veneracion. Sa harap ng panukalang mandatory drug test para sa mga artista, nagtungo ang action star at ngayon Senador Robin Padilla sa headquarters ng PIDEA para voluntaryong sumalang sa drug test. Iminungkahay ni Surigao del Norte Congressman Ace Barbers ang mandatory drug test para sa mga showbiz personality kasunod ng pagkakaaresto sa aktor na si Dominic Rocco sa isang buy-bust operation. Kasi maganda na nakikita na nila, pumunta ka dito, voluntary, na magpa-drug test po tayo para mawala yung mga haka-haka, para bawasan natin ng trabaho yung ating mga otoridad. Ang hakbang daw ni Padilla ay panghihikayat at hindi naman daw panghahamon sa mga personalidad. Naniniwala raw ang senador kung may dapat sumailalim sa mga ganitong klase ng test, kailangan itong pangunahan ng mga opisyal ng gobyerno. Unang inilabas ng opisina ni Senator Padilla ang resulta ng drug test. Pagkatapos ay nagsalita na ang PIDEA. Yes, we are confirming that the drug test result of the Honorable Senator is negative for any illegal drugs. Bukas daw ang PIDEA sa iba pa na nais magboluntaryo. Pero paalala ng ahensya, may mga limitasyon ng kanilang drug testing. May mga ibang drug testing center naman daw na pwede ring puntahan. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Dinala ng Department of Health ang bakunahan kontra COVID-19 sa tanggapan ng Civil Service Commission ngayong araw. Bahagi po yan ng Pinas Lakas Vaccination Drive. Bukod sa ilang empleyado ng komisyon, magpabakuna rin ang ilang bata. Ayon sa DOH-NCR, umabot na sa 50% ng mga fully vaccinated sa Metro Manila ang nabigyan ng booster shot sa kabuuan. Pero hindi pa raw ito naabot ng ilang lungsod gaya ng Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela, Muntinlupa at Pasig. May mga rehiyon din daw na mababa pa rin ang vaccine coverage, kabilang ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Patuloy po ang panghihikayat ng DOH pati sa mga magulang na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Pumupunta raw sila mismo sa mga paaralan para magbakuna. Sa gitna ng pinsalang iniwan ng superbagyong Karding, pinagkalooban ng tulong ang mga magsasaka na labis na naapektuhan ng mga pananim sa Nueva Ecija at Bulacan. Sa Gapan, sa Nueva Ecija, nagkaloob si Senadora Amy Marcos ng 5 milyong piso para sa mga magsasakang napinsala ang pananim. Nabigay rin ng tig 5,000 piso ang senadora para sa mga benepisyaryo ng Assistance to Individual in Crisis Situation ng DSWD at mga pagkain gaya ng Nutriban at mga gulay sa iba pang residente. Tig 5,000 pisong tulong pinansyal din at mga pagkain ang ipinamahagi niya sa nasa 1,000 apektadong residente sa San Miguel sa Bulacan. Namigay rin si Senadora Marcos ng 5 milyong pisong tulong sa mga nasalantang magsasaka roon. Ngayong ipinagdiriwang ang araw ng mga guro, binisita ni na Vice President at Education Secretary Sara Duterte at First Lady Liza Araneta Marcos ang ilang paaralan sa Abra na napinsala ng lindol noong Hulyo. Nagpahayag din si Pangulong Bongbong Marcos ng pasasalamat sa mga guro para sa kanilang sakripisyo at ambag sa lipunan. Yan ang tinutukan ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nasa higit 3,000 mga guro mula sa private at public schools ang dumalo sa pagdiriwang ng National Teachers Day na ginanap sa Abra Sports Complex. Mismong sina Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte at First Lady Liza Araneta Marcos ang panauhin sa programa. Ang ating pong mga guro ay ating mga dangal ng bayan and dapat po natin bigyan ng importansya ang kanilang role sa ating nation building. Napakahalaga po ng ating mga guro in molding the youth, which is the future of our country. To all the teachers out there, please know that we all recognize your hard work and all the sacrifices you have made to make the art of learning possible. Sa isang statement, sinabi naman ni Pangulong Marcos na naniniwala siya na mahalagang pundasyon ng isang maunlad na pamayanan ang edukasyon. Bukod sa pagkilala sa ambag at sakripisyo ng mga guro para hubugin ang maraming kabataan.
Dapat din daw napasalamatan ang hindi matatawarang serbisyo ng mga guro, lalo na sa muling pagbubukas ng mga paaralan sa gitna ng anyay post-pandemic world. Samantala, bumisita rin ang Vice-Presidente sa Bangged North Elementary School na isa sa mga naapektuhan ng lindol noong July 27. Dumaan din siya sa Bangged Plaza kung saan namigay ng pagbabago kits, laman ang food packs at school at dental supplies. Panawagan ng ilang guro, sana makumpuni na ang kanilang mga silid-aralan. Maingay po ma'am, kaya parang hindi makapag-focus yung mga bata. Mas maganda po yung talagang totoong classroom ma'am kasi mas conducive po. Para sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nakatutok 24 oras. Binigyang diin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang pagpapalakas ng mga mekanismo para sa karapatang pantao sa bansa. Sa gitna yan ng kanyang pagdalo sa pulong kasama si United Nations Acting High Commissioner for Human Rights, Nada Al-Nashif sa Geneva, Switzerland. Isa sa binanggit ni Secretary Remulla ang pagreporma ng DOJ sa pagpapaluwag sa mga kulungan at pagpapalaya sa mga bilanggo na natapos na ang mga sentensya. Patuloy rin daw palalakasin ng DOJ ang Witness Protection Program. Kinilala naman ni Commissioner Al-Nashif ang pagsisikap ng bansa na tutukan ang mga issue sa karapatang pantao. Sinisiguro raw ni Secretary Remulla na patuloy na makikipag-usap ang bansa sa UN at sa international community kaugnay sa karapatang pantao. Tumaas ang presyo ng manok sa ilang palengke dahil nagmahal daw ang benta ng mga poultry farm. Sabi ng United Broilers Raisers Association o UBRA, pansamantala lang yan at posibleng may ibababa pa ang presyo ng manok hanggang sa susunod na linggo. Nakatutok si Mark Salazar. Nagulat ang ilang retailer ng dressed chicken sa Marikina sa bigla ang pagtaas ng pasa sa kanila ng mga supplier kagabi. 190 per kilo tuloy ang pasa nila sa mga suki ngayong araw. Plus 10 po siya kagabi. Nagulat lang kami, nagtaas sila. Kasi mataas daw atang, ewan ko kung ano mataas yung feeds. Mas marami raw sa mga suki ang sensitibo sa presyo. Bagaman may pailan-ilang bibili pa rin dahil pagkain yan Yung 180 nga po inaayawan, lalo pa po pag 190. Binawasan mo order mo? Opo, less 10 yan. Hambawa 30, 20 kilos, 20 pieces, ganyan. Kung 40 pieces, 30 pieces, para mauubos sa isang araw. Buti hindi rin naman kayo nagbabawas ng budget pag tumaas ang presyo? Hindi naman nababawas ang tao sa bahay. Sabi ng United Broilers Raisers Association o UBRA, nag-190 per kilo ang retail price ng manok dahil pumalo sa 125 to 130 per kilo ang presyuhan sa mga poultry farm ngayong linggo. Pero pansamantala lang naman daw ito. Ilang araw pagkatapos ng bagyong Karding, medyo gumapang na ho pataas. Na taon ho na apektuhan ho kasi yung production area ng Nueva Ecija pataas. Kanya medyo pumipik ang presyo. Napansin din ng mga nagtitinda na tila kulang sa araw ang mga kinatay na manok, kaya kulang din sa timbang. Maliliit ang dumadating, minsan 0.9 lang, kanina 1 kilo. Ito, deliver namin kahapon, ng hapon siya. 1.2 yung size, yung kanina mangilo lang yung dala nila. Tansya ng UBRA, may ibababa pa ang presyo ng manok hanggang sa susunod na linggo. Pero may binabantayan silang paggalaw sa presyo dahil naman sa nakaambang pagtaas pa ng presyo ng patuka. Yung mga gastusin ho namin, yung sa patuka, sa sisyo, ay pataso. Lalo na yung mga imported na sangkap ng patuka, katulad ng soya. Ayon sa Department of Agriculture, nakikipag-ugnayan sila sa mga stakeholders kung paano nila mapapababa ang production cost ng manok. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Mahigit 4,000 manggagawa ang nawala ng trabaho nang magbawas ng trabahador ang ilang kumpanya sa Mactan Export Processing Zone. Isa sa itinuturong dahilan, ang mataas na presyo ng produktong petrolyo. Umaalalay na raw ang DSWD sa kanila. At nakatutok si Luan May Rondina ng GMA Regional TV Balitang Isda.
Laking gulat ng 46 anyos na si Mary Beth nang malaman niya noong September 23 na hanggang kinabukasan, September 24 na lang siya sa kanyang trabaho sa isang apparel company na nasa ilalim ng Mactan Export Processing Zone o MEPS. 25 taon na raw na nagtatrabaho bilang line leader doon si Mary Beth. Wala mi pahibawa ma'am nga, kanara mi kutob adlaw. Sabado ra day mi kutob ato. Nya pagalunis bayad dayon. Nawalan man ng trabaho, balak daw ni Mary Beth na gamitin ang natanggap na separation pay para makapagsimula ng bagong hanap buhay. Sa isang official statement, sinabi ng Mactan Export Processing Zone na umabot sa 4,203 sa kanilang mga trabahador ang nawalan ng trabaho. Karamihan sa kanila mula sa mga apparel company kung saan ang kanilang mga produkto ay ibebenta sa labas ng bansa. Dahil daw sa nararanasang global recession at digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine na nagresulta ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, kaya napilitang magbawas ng mga manggagawa ang 5 sa mga locator ng MEPS. Para matulungan ang mga apektadong manggagawa, may alok ding tulong ang DSWD. Nasa 21 million pesos na financial assistance ang kanilang inilaan para sa mga apektadong trabahador. At 2.3 million pesos naman para sa ipamimigay na food packs, pero hindi raw lahat ay makakatanggap ng financial assistance mula sa ahensya. Gamit nato ang AICS or Aid to Individuals in Crisis Situation ug naghatag-tag financial assistance to a maximum of 5,000 pesos. Para matulungan ang mga nawalan ng trabaho, isang espesyal na job fair ang isasagawa sa isang mall sa Barangay Ibo ngayong Biyernes. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, ako si Luan Merondina, nakatutok 24 oras. Nagalok si DILG Secretary Benhur Abalos ng ₱250 milyong pabuya para mahuli ang mga nasa likod ng pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. I'm taking this on my own as a family friend. I'm offering 500,000 of my own money for any information na makakatulong pa. Sinabi ito ni Abalos sa kanyang pagdalaw sa burol ng broadcaster sa Manila Memorial Park sa Parañaque. Tinambangan si Lapid na mga salaring nakamotorsiklo habang nagmamaneho siya sa Las Piñas nitong gabi ng Lunes. Ani Abalos, sinisilip nila ang lahat ng posibleng anggulo sa krimen. Sinimulan na rin ng NBI ang kanilang imbestigasyon. Bukod sa kabi-kabilang tribute ng mga estudyante para sa mga guro ngayong World Teachers Day, nagpasaya rin sa kanila ang 1,000 pisong insentibo mula po sa Department of Education. At yan po ang tinutukan ni Ian Cruz. Bakas ang saya sa mga guro ng Dr. Alejandro Albert Elementary School sa Maynila nang malamang nasa ATM na nila ang 1,000 pisong insentibo mula sa Department of Education. Siyempre masayang-masaya rin. Actually, kahapon pa lang, nagastos na. Kasi alam ko may dadating, kaya nagastos na rin. Naipambili na. Ayon sa Department of Education, ang insentibo ay alinsunod sa Department Order para sa pagbibigay ng incentive benefit sa mga guro kapag World Teachers Day. Yearly po nating binibigay yan sa ating mga guro. Konting pasasalamat lang po yan. Grabe din po talaga yung trabaho nila sa paghuhubog sa ating mga learners para maging contributors ng ating bayan. Higit 925,000 na guro sa K-12 ang dapat makatanggap nito ngayong araw. Pero sabi ng head teacher ng Values Education sa Quezon City High School na si Sir Noel, hindi raw umabot sa mismong Teachers Day ang kanilang insentibo. Hindi pa namin natatanggap. Katunayan nga, kapapasok lang nung liaison officer namin na dinala sa land bank. Siguro tomorrow by hopefully makukuha po nila. Sabi naman ng DepEd, hindi dapat mag-alala ang mga hindi pa nakakatanggap. Na-download na po yung ating pondo. Kung meron man pong delay, ay dyan lang po yan ng payroll processing. Ipinagpapasalamat naman ng Teachers Dignity Coalition ng insentibo, pero higit sa insentibo ang hiling nila. Mas gusto po sana talaga namin na seryosohin na ikonsidera ng ating gobyerno, in particular ng Department of Education, yung pagtutulak para po sa mas mataas na sweldo, na regular na sweldo buwan-buwan ng ating mga guro. Sa Zamboanga City naman, festive ang mood ng mga silid-aralan sa Canilar Elementary School. Naghanda ang mga estudyante at mga magulang ng samut-saring regalo at pagkain para sa mga guro. I was so overwhelmed
And it really brought tears into my eyes because I really felt valued, appreciated as a teacher. Hinarana naman ng mga pulis ang mga guro ng Lumot National High School sa Cavinti, Laguna. Nagbigay rin sila ng bulaklak sa mga guro. Time out naman muna sa quizzes at assignment ang mga taga Isabela National High School. Bukod sa mga estudyanteng naghandog ng dance number, aba, ang ilan sa mga teacher, game ding sumabak sa kantahan. Paghanga at pagsaludo naman ang inuwi ni Teacher Jebby Rose nang walang pag-aalinlangan niyang kinarga ang anak ng isa niyang estudyante habang nag-exam ito. Wala raw kasing magbabantay sa bata kaya isinama ito ng estudyante sa classroom. Ang ginawang yan ni Ma'am, patunay na hindi lang maituturing na ikalawang ina ang guro. Dahil hindi rin matatawaran ang kanilang sakripisyo sa walang sawang pagbibigay ng aral at aruga sa kanilang mga estudyante. Salamat ma'am, salamat sir. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan ng media at malayang pamamahayag sa pagpapaunlad ng bansa. Sinabi po niya yan sa kanyang pagharap sa President's Night ng Manila Overseas Press Club sa Sofitel, Manila ngayong gabi. Nakikiisa raw siya sa panindigan ng mga mamamahayag sa kahalagahan ng karapatang maghayag at press freedom. Pagtitiyak niya, mananatilian niya siyang bukas sa media at palaging makikipag-usap tungkol sa mga bagay na ikauunlad ng bansa. Hinimok din niya ang mga mamamahayag na epektibong ibahagi sa publiko ang mga hakbang ng gobyerno. Under my lead, we will support and protect the rights of the media as they efficiently perform their duty. Whatever difficulties we may encounter from this point on, the government will always be ready to lend an ear and to listen to your concerns and to answer all that you may want to know. Yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, 81 days na lang, Pasko na. Ako po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. For more chika updates, like and subscribe GMA's YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. At sa mga kapuso natin abroad, maaari nyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.